Mainit at man pa ng Bicol. Sobrang init. Ayaw talaga rin kasi init. Mainit naman. Mainit talaga ang Bicol. Ayaw naman. Wait lang kuya. Magkasalita ako. Pakasabi ko ng katanduan at saka ka maglalabas. Okay. Naka-play ka na? Hi, ako si Tope. And andito ako ngayon sa Binurong Point dito sa Baras, Catanduanes! Woo! Kung pinaplano mong makapunta ng Binurong Point sa Baras, Catanduanes, well, tama ang video na to para sa iyo. Sabi ko, 4. Ito ang 8 tips kapag pupunta ka ng Binurong Point sa Baras, Catanduanes. Pero bago yan, sila ang makakasama ko sa biyaheng ito, ang college batchmate and close friend ko na si Charmaine at ang couple na sina Nomer at Sai. First tip, gumising ng maaga. Alas 4 pa lang ng madaling araw, naghihintay na kami ng masasakyan papuntang Tabaco City. Ang first trip kasi ng Roro ay alas 6 ng umaga. Samantala, aabuti naman ng 45 minutes to 1 hour ang biyahe papuntang Tabaco kung galing kang sentro ng Legazpi. Tsempuhan din makaabang ng jeep kaya dapat talaga maagap. 50 pesos nga pala ang pamasahe. 5:37 AM nung makarating kami sa Tabaco. Bumaba kami sa may plaza na at may mga naghihintay namang mga tricycle at mga padjak. We're here in Tabaco City. It's our first time. Di ko alam kung magkano talaga ang singilan ng pamasahe sa Tri-C. Pero 120 pesos ang sinigil sa amin. Yung 20 pesos daw para sa bagahe. Pero para sa amin, overpriced yung singil niya. Kaya 100 pesos lang ang binigay ko. Kasi kung tutusin, malapit lang ang pier mula sa plaza. Nasa 1 kilometro lang. Dito sa video, nagre-reklamo na kami kasi mahal yung presyo. Anyway, 5:43 AM na nang makarating kami sa pier. Mahaba-haba na ang pila. Pero via San Andres lang to. Via Vira kasi ang sasakyan namin. Sinubukan namin na magtanong sa mga guard. Ang sabi sa amin, sa Roro na daw magbabayad kasi close na ang window. Rush hour na daw kasi at malapit na ang biyahe. Kasi alas 6 nga pala ang alis ng Roro. Kaya nagmadali na kami. Bago nga pala makapasok sa pinakasakayan ng Roro, dadaan muna sa baggage scanning. May terminal fee pa sana dito. Kaso hindi na kami pinabayad kasi suspended daw temporarily. Pero sa normal days, sa pagkakaalala ko 30 pesos ang terminal fee. Alright, now we're heading na dito sa Cardinal Shipping Lines. Sundan nyo lang yung liwanag, boss. Ano yan, kuya? Yung liwanag, Sundan nyo lang. (5:58 AM). Take note, nagbabayad pa lang kami sa loob ng Roro. Umabot naman sa oras. Anyway, 434 pesos ang bayad kung air-conditioned ang i-avail mo sa upuan. 322 pesos naman kapag ordinary lang. Pinili na namin ang air-conditioned para makapagpahinga kami ng maayos kasi wala pang tulog. Pero halos hindi naman ako nakatulog sa excitement. Second tip, bumili na pala kayo sa grocery ng makakain at maiinom ninyo kasi medyo pricey ang mga pagkain at inumin sa loob ng Roro. Siguruhin na din na may extra power bank kayo kasi may bayad din ang pag-charge ng gadgets. Anyway, kung hindi naman, may tindahan sa Roro na pwede kayong bumili at mag-charge.
Sabi sa amin ng bantay, 9:45 AM daw ang dating namin sa Virac Port, kaso 10:27 AM na kami nakarating. Third tip, kumain na muna ng lunch or snack pagkadating sa Virac Port. Bago kami bumiyahe papuntang bayan ng Baras, nag-lunch muna kami kasi halos isang oras din ang biyahe. Dito nga pala kami kumain sa Sea Breeze. Napakasarap ng mga pagkain, medyo pricey ng konti pero worth it naman sa sarap. Bago mag alas 12 ay nakasakay na kami ng van. Pero since passenger van, kailangan maghintay na mapuno. By the way, biyaheng Higmoto nga pala ang van na to. Katabing bayan ng Baras. Sabihin mo na lang sa driver na ibaba kayo sa Barangay Puraraan. Kako, dun mismo sa may mga resort. 100 pesos nga pala ang pamasahe. Alas 12 ng tanghali, umaandar na ang van. One o 4 PM nang makarating na kami sa Barangay Puraraan. Alright, at last, andito na kami sa Puraraan. Bago ko nga pala makalimutan, kailangan muna magbayad ng 30 pesos na environmental fee. Ang 10 pesos nito ay magagamit mo na sa entrance fee kapag pupunta ka ng Binurong. Good afternoon. Environmental ticket po, ma'am. Magkano na ate ang environmental fee? 30 pesos po each, sir. Kaya lang po, valid for 3 days naman po ito. Bakit sakaling pumunta po kayo na Binurong Point or Binurong kami ate. valid na po ito, sir. 3 days po. Pwede yan sa Legazpi? Mahaba-habang lakaran ito, pababa ng mga resort. May 2 kilometro din. Pero may choice ka naman kung gusto mong mag-tricycle o kaya naman maghabal-habal. Ayun ang Tita Ice. Alright guys, after at least almost 2 kilometers or 2 kilometers na paglalakad, andito na kami sa Tita Ice Surfers Inn. Ito, Tita Ice. Alpira. Yep. Fourth tip, kapag peak season, kailangan mag-early booking ka na dito dahil nagkakaubusan ng mga matutuluyan. Lalo pa may mga foreigners dito na nag-i-stay ng 1 buwan o 2 buwan. Pero kung normal days naman, kaya naman ang walk-ins. Anyway, dito nga namin nakilala si Tita Irene, may-ari ng Tita Ice Surfers Inn. Ang nabook nga pala namin ay yung good for 3 packs na air-conditioned room, 1,500 pesos per day. Sayang nga lang at hindi nakasama yung isa. Ang couple room naman ay 1,200 pesos per day. Air-conditioned na yan. Kapag non-aircon naman, nagre-range lamang ito ng less than 1,000 pesos depende kung ilan kayong packs. Pagkatapos ay nag-refresh at nagpahinga muna kami ng ilang oras. After nun, pumunta na kami sa tabing dagat. Alright, papunta kami ngayon sa ipinagmamalaki na karagatan ng Barangay Puraraan, which is the surfing capital in, I don't know kung sa Bicol, but I guess surfing capital dito sa Catanduanes, dito sa Barangay Puraraan. I'm with Charmaine. Hello, guys. Alright, magiging kitang boy, dari ka. Wow. Makatuya. Alright, nandito na ako ngayon. It's my 3rd time being here in Barangay Puraraan. Dito sa beach resort in Barangay Puraraan. Napakaganda pa din. Parang pulburon lang ang buhangin. Ayan. Isa din to sa notable part of Puraraan Beach Resort. Yang mga nagkukumpul-kumpul na islets.
I-zoom natin. Yeah. Ang ganda. Pagkatapos ay konting sightseeing at picture-picture. Nag-snack na din kami sa katabing resort, ang Puraraan Surf Beach Resort. Sakto lamang ang presyo ng menu nila. Hindi kamahalan, hindi din kamurahan. Sa drinks naman like fruit shake, 120 pesos meron ka na. And sa food, mga 150 pesos. Depende. Nung gumabi na, syempre, nag-dinner na kami sa Tita Ice. Isang order ng mainit na sinigang na baboy. Dahil mamaya, magpapatumba kami kahit isang bote ng gin. Kahit alam namin na maaga pa kami para sa binurong adventure. Tip number 5. Dapat nga pala, nakapag-book ka na din ng motor o tricycle na masasakyan papuntang Binurong para ready na sa biyahe. Wala nga palang signal sa area kaya dapat may personal kayong usapan ng driver. Pero don't worry, kapag nabook mo na ang driver, sila na mismo ang kusang maghihintay sa'yo. Tip number 6. Anytime pwede kang umakyat ng Binurong Point. Pero kung gusto mong ma-achieve ang sunrise vibe, yung tipong makikita mo ang pagtaas ng araw para mas dramatic at cinematic ang videos and pictures mo. Syempre, dapat alas 4 ng madaling araw pa lang, gising ka na o mas maigi na nagtitrekking ka na pataas. Isa pa, mas maigi din tong oras para solo mo o konti pa lang kayong turista sa taas ng Binurong Point. Dahil kung tirik na ang araw, mas dumarami pa ang mga turista. At take note, may 20 to 25 minutes pa ang biyahe papuntang receiving area ng Binurong Point mula doon sa mga resort ng Barangay Puraraan. At ayun na nga, 4:36 AM na kami nakaalis ng resort. Late na to kung tutuusin kasi aabot na kami ng alas 5 sa receiving area. .4:58 AM nang makarating na kami. Andito na kami sa receiving area ng Binurong Point. May konting orientation lang, clarification sa rules ng pagkuha ng guide. Kada grupo kasi, isang guide lang dapat. Pero dapat magkakakilala kayo na magkakasama para walang lugi sa grupo. Anyway, located nga pala ang Binurong sa Barangay Ginsaanan sa bayan pa rin ng Baras. May mga ginagawa ng mga galing Puraraan. Sama-sama na lang. Oo, pero hindi sila magkakilala. Pagdating sa Binurong, na may tour guide. Kasi yung dalawa, yung isa pupunta doon kasi hindi naman siya nakikipag-ano sa pag-video. Kasi hindi naman sila magkaano. Magkakakilala mga taga-Legazpi. May malulugi sa inyo. Di ba kayo, pipisyan, yung kasama nyo. Hindi nyo pala kasama talaga. O sino mag-assist eh? Magkakasama po kami. Nagkasama po talaga. Yes po. Nagdalawa lang kayo ng tricycle? Ano po? Nagdalawa lang kayo ng tricycle na kinuha? Dalawa. Bakit? Talagang magkakilala kayo. Yes po, si Nomer, si Charmaine, si Sai, girlfriend niya yung isa. Friends. Magkasama talaga. Marami ng kasi sir na Oo. ginagawa talaga nila yun na para makatipid sa pagkakas. Kawawa naman yung kami dito na ginagawa. Oo. Okay lang po, understand. Galing naman ako dito. Pang tatlo ko na to actually. Bago umakyat, kailangan mo na magpa-register. Ayan. Tapos, kailangan dala yung environmental fee. Ang problema, di ko nadala. Mamaya na lang kayo mag-log. Ay, maya man na yung maglago. Okay. Mag-CR po muna kayo. Sino ang guide namin? Sino po? Anong pangalan mo, ate? Jilin. Jilin. Jilin Okay. Dayaw. Tubig. May mga tindahan naman sa baba. Morning po. Take note din pala, bawal umakyat sa Binurong na walang kasamang tour guide. Mahigpit na pinagbabawal. 5:04 AM nagsimula na ang trekking namin. Ang trekking nga pala ay aabuti ng 20 to 30 minutes. Depende sa panahon. Kapag maulan, syempre maputik. Paniguradong aabutin niya ng 30 minutes. Pero depende pa din. Pero kapag ganitong summer, mga 20 to 25 minutes lamang. Tip number 7. Dapat naka-comfortable attire ka lang. Dapat naka-trekking shoes, shorts, or sandals ka din para hindi gaano masakit sa paa. Pasiguruhin din na may dala kang tubig dahil mahaba-haba ang lalakarin tapos walang tindahan sa taas. Ingat din nga pala kasi sa unang madadaanan ay mabato. Kapag high tide dito, umaabot sa mga bato ang tubig dagat.
Ito na yung unang gate kasi dito na mag-start yung private property, di ba, ate? Ang purpose nung kung ba't hinarangan doon, bukod sa privacy purposes, kasi private to na binurong, yung mga baka, tsaka karabaw, hindi makalabas yung mga galing sa taas. Naramdaman ko na. Kaya pa, kaya pa. Oy, wala na sumasagot. Isang ungol naman dyan, patunay na buhay pa kayo. Wow, may mga bato na dito ah. Ito yung isa sa improvement. Meron ng mga bato-bato. Dati wala pa to. 2023. Ay, last month lang to. So, ano lang to? March. Nasa first gate pa lang tayo. Ay, actually, wala namang ibang gate. Pero nasa unang gate tayo. Medyo hinihingal na. So may malaking dito, puno na natumba. Bagyong Pipito, tama ate? Noong October. Ito na yung second gate. Joke lang. Grabe yun. Pero may planong halion yan ate. Tayo na halion yun. Design na. Para din makagi sa baka. Ay, yan pa. Dami pala natumba. So, dito na kami sa, sabi ni ate, kalahati na ng trail. Papunta sa taas ng Binurong. Ito medyo patag na dito. Uli pa rin. Alright, maliwanag na. Ayan, ilang steps na lang. Nandito na kami sa bukana ng Binurong Point. Papasok na. Ayan siya. 5:24 AM nung makarating na kami sa bukana ng Binurong Point. Woo! I'm here again. Woo! Hey guys, worth it yung pagod sa pag-akyat. Wow! Siyempre, change outfit ako para sa pictorial for my birthday. Gayon. Ginit na ako kasi nga ba kaya? Alright. Batanes! Batanes. Batol. Batanes pala. Bicol. Bakit gayon? Alright, andito ako ngayon sa gitna ng Binurong Point. Almost isa sa pinaka magandang spot dito sa Binurong Point. Ito, papakita ko sa inyo. Ang ganda ng pagka-green ng grabe. Tapos ito. Yan. Woo! Shit! Ang ganda. Nga pala, since it's my third time, sabi ko dati pangako ko nga pala sa sarili ko na kapag bumalik ako dito sa Binurong Point, dapat may drone camera na ako. Kaso, hindi kinayang bumili. Buti na lang, nakilala ko dito si Kuya Manuel Aldea. Nakaabang na din kasi siya sa tuktok para mag-offer ng kanyang drone sa mga turista. 500 pesos kada grupo or individual. Kunwari, magpapa-video ako mag-isa, 500 pesos na ang bayad. Pero ilang shots na din pwede. Kung grupo naman, another 500 pesos din with more shots. Kaya di ko na pinalagpas pa, nagpakuha na ako gamit ang drone camera ni Kuya Manuel.
Kung siswertehin ka nga, makikita mo ang mga baka na pinangangalagaan ng may-ari ng Binurong Point na sabi nila isang retired RV. Alright, so far hindi pa kami natatapos, hindi pa kami nakapunta ng point 1 kasi sobrang madaming tao din talaga kasi Holy Week. So talagang dito nagpepenitensya. Dito nagpepenitensya. Anyway, nandito ako ngayon kasama ko yung lovely couple. Grabe naman sa lovely couple. Ayan. Ano yung since parehas niyo first time, ano yung impression niyo dito sa Binurong Point? Na-amaze ako, super ganda niya. Yes, this is my first time. Bale, nakakapagod pero pag nakita mo na yung view, mawawala yung pagod mo, worth it. Tapos kasama po yung mahal mo sa buhay. Yeah. Sana all! Kiss nga dyan. Wag. Alright, so yun. Perfect to sa couple. Pwede din sa family actually. Yung first time kong pagpunta dito, yung second time, may mga matatanda talaga, senior citizen. Sabi ko, ma'am, kaya nyo pa? Kaya pa, parang kaya sa view. Anyway, so yun. Alright guys, so yun, that ends our tour dito sa Binurong Point. Hindi na namin naubos yung mga points dito sa Binurong kasi mainit na and dumarami na din yung tao. But still, kahit nasa point 1 and point 2 lang kami, very satisfying na din. And it's my third time here in Binurong Point. Yung mga kasama ko puro first time. Pero worth it pa rin. Babalik at babalik pa rin ako dito sa Binurong Point. Abangan sa vlog! So yun guys, kapag aakyat kayo, dapat may dala kayong tubig. Ang nadala ko is 1 liter. Kasi kukulangin talaga ako sa 1 liter. So pag-akyat lang dito sa Binurong. Nagsimula na nga kami bumaba around 7:12 AM na. Halos may 2 oras din kami sa taas. And habang pababa kami, madami pa rin ang mga umaakyat. Semento, pwede pa kong sumuko. Wala pa kayo sa kalahati. Pwede pa kong sumuko. Pwede pa sumuko. Wala pa po kayo sa kalahati. Pag ilang trek mo na ngayon, Pandoa, may gusto? Dito na tayo. Ito pala. Finally. Woo! We're back in the flat grounds of Barangay San Miguel. Anong barangay? Ginsaanan pala. Of Barangay Ginsaanan. 7:37 AM nung makarating na kami sa baba sa receiving area. Tip number 8. Huwag mong kalilimutan ang binayaran mong ticket para sa environmental fee dahil ipepresent mo yun dito. Kasi kung hindi mo dala, babayaran mo pa rin dito. Sa amin, nakalimutan ko sa kwarto. Buti na lang, napakiusapan namin na i-wave na lang. Dito na din ako nagbayad kay Kuya Manuel para sa drone shots. Anong pangalan mo, Kuya? Manuel sir. Manuel Aldea. Yan. Sir Manuel Aldea. Available sa kanyang drone sa taas. Mga anong araw kayo nandun, sir? Basta sir, pag umaga nandito lang. Okay, sige. Basta last month ka man lang nag-start? Or last month? Okay. So yun, abangan nyo si Kuya Manuel sa taas. Kapag nandun na kayo sa Binurong Point, andun lang siya tumatambay para kung gusto nyo magpa-drone. 500 pesos. So hanapin nyo na lang si Sir Manuel. Huwag ka magbago ng kulay ng buhok, Sir Manuel, para matandaan ka nila. Sige po. Thank you. Kumusta ma'am? First time mo or second time? Ako pang third. So talagang magandang balik-balikan din yung video. Yes. Kumusta yung tuhod ma'am? Okay lang. Pero nagtitrekking ka ma'am or bihira naman? Yeah. Walking lang talaga. Pasasabi mo din sa Binurong? Wait lang. Gamitan natin yung mic. Ano yan? Sa Binurong ma'am. Kasi maganda ang view, one of a kind. At the same time, maganda sa cardio ang maglakad. If you don't mind Healthy. me asking ma'am, how old are you? I'm 64, nearing 65. Okay, so what can you advise ma'am sa same age? They should do the same. Do the same. Keep walking. Akyatin nila ang Binurong para happy life. Yun ang secret ingredient. Yes. Para pag happy ka, mga babae. Anong name mo ma'am? Nympha. From?
Mandaluyong. Ay, you're from Mandaluyong, ma'am. Pero taga San Andres ka rin. Taga San Andres. Samantala, 250 pesos naman ang para sa tour guide fee. Thank you po, Ate Jeline. Nagkakaon ba rin? Ala, nabidyon ko ito. Thank you din po, sir, sa pag-visit ako dito. Balik po kayo ulit. Thank you po, ate. Sobrang saya pa din. Sobrang ganda pa din. As in, kahit paulit-ulit kang bumalik, parehas pa din yung feeling. Anyway, ayan. Marami pa din ang pumapasok ng mga tao ngayon. Bye-bye. Hoy, first time mo sa Binurong, what can you say? Super ganda, as in, 10 out of 10. Pabalik na kami ng Barangay Buraraan dun sa resort. Ayan. So long, guys! After namin sa Binurong, head back ulit kami sa Tita Ice. Binayaran na din namin ang renta sa Tri-C na 500 pesos. Nag-breakfast kami sa isa pang katabing resort. Dito nga din namin natikman ang pinagmamalaking tapa ng Catanduanes. And trust me when I say, ito na ata yung pinakamasarap na tapang natikman ko. The best! And after that, the rest is history. Bye-bye! Bye-bye po, ate. Thank you so much po. Babalik at babalik. To sum it all up, sa 2 days and 1 night with Binurong Point Adventure, more or less 5,000 pesos ang dapat na pocket money mo. Included na dyan ang pagkain mo from morning till evening. Depende na lang kung talagang gagastos ka pa ng sobra sa pagkain at syempre sa alak. Sa muli, maraming salamat sa pagsama sa aking Binurong Point Adventure. Birthday special ko to, kaya maraming salamat sa mga nakasama ko, si Charmaine, Nomer at si Sai. Maraming salamat din Panginoon dahil nakarating at nakauwi ulit ako ng ligtas. Hanggang sa susunod na adventure. Sa muli, ako si Tope na hindi mahilig sa kape.